Yan basta. Musta. Okay. So, before tayo pumunta dito sa unboxing, kwento ko lang. Mabubuo ko na yung home lab na setup na network. Home lab network natin na 2.5. Nag-run sa 2.5 kasi usually 1 gig, di ba? So, ito full ano na tayo, full 2.5 na tayo, router, switch, even pati itong access point or yung mesh natin. And with that, bakit ito yung pinili natin? Meron na tayong na-try before, which is yung Ryuji. Nakapag-try din tayo ng ito, isa, Mercusis, parang ganun. Pero mas trip ko to. Dapat tatalon ako sa Unify or sa Ubiquiti. Pero bagong network na naman yun. So magre-revamp na naman ako network ko. Medyo malayo. Okay lang, mas maganda yun kasi mas pupunta tayo doon. Pero hindi na muna tayo, siguro separate video na lang yung setup. Pwede naman yun, pero ang sinasabi ko nga lang is bubuo na naman tayo ng network. Kailangan natin ng gateway noon. Kailangan natin ng total set of network na naman. Kaya dito na lang tayo. Kasi ever since naman, okay naman sa akin. So, okay naman sa akin yung yung TP-Link. Yung tungtong Dico. Wala naman ako naging problema except dun sa isa kong device na X20. So, before pala ako nito, ang mga nagamit ko is yung Dico na E4, M5 yata or M9, M5, M9 parang ganon. Tapos yung X20 and then X60. So ngayon combination siya ng X20, X60. Dalawang X60 sa taas, tas isang X60 sa baba, dalawang X20. 6 yung total, yung isa nasira, nalaglag ng pusa. So hindi na siya bumukas. So yun, meron tayong 5 existing. Kung mapapalitan natin yung 5 ng 3 lang, tingnan natin. Pero kasi dapat mas maganda, kiniklaim nung sa website na, well, depende kung gaano kalayo. Kasi, syempre, from one mesh to another, pag tumalong ka na naman, bababa naman yung speed. Pero kasi ito, check nyo, 11 gig bandwidth. Ayun saan yun? 11 gig. Nice. Tingnan nyo, napakaganda, napakahusay. Okay, tabilan natin ito ng onte. Picture lang natin. Okay. So yun na nga, 11 gig na bandwidth. Nag-try na ako kung may magiging malaking difference ba. Yan. Kung may magiging malaking difference ba yung from network na ginagamit ko na Wi-Fi 6 lang versus dito sa Wi-Fi 7. Siguro kung for Wi-Fi 7 devices kasi alam ko wala. Or yung isa yata yun. Alam ko wala pa akong Wi-Fi 7 devices. Kung meron man, baka hindi ko alam. Kung anong pinakamaganda dito is yung MLO. MLO, hindi ko rin sure kung yung MLO ba is gagana sa mga Wi-Fi 6 devices. Sana backward compatible siya. If not, doon rin naman papunta yung mga devices, Wi-Fi 7. So, at least future-proofing na. Yung X20 natin and X20, meron nagamit natin yun. So, 3 years ago yata yung X20, and then etong yung X60 is 3 years, mostly 3 years din. Yung X20 nabili ko sa may Subic, yung X60 nabili ko rin sa same shop. So yan, ito na yun. Yan o. So kita nyo dyan, thumbnail pala tayo, syempre, no, napakaganda. So pwede naman yung X95. Dapat doon talaga ang bibilin ko nung una. Pero pinigilan ko sarili kong bumili nun. Kasi una, eto pala, tri-band. Tri-band din pala to. Una, tri-band nga yun, pero Wi-Fi 6 lang. Kaya nga sabi ko, dapat tatalo na ako sa Unify. Hindi ko ginawa. And then, after ilang months, lumabas na to. Anong pinagkaiba nito pala? Ewan ko nakita yun. Ito. BE65. So, merong BE63. Yung BE63 is 10,000 lang. So, sa US lang yata yun. Siguro sa policy nila or what. Pero sa Pilipinas, meron tayong BE65 which is 11 gig. Aggregate naman yun. Tingnan natin kung anong difference. So, ngayon, ay hindi, tsaka na natin yung
Saan nilang yung speed test o yung setup natin. Papakita ko yung setup kasi medyo feeling ko medyo mahaba-haba na tong kwento na to. Pero yan, 4. Kita niyo no? 4 na 2 gig LAN. Meron na ring USB. Wow, ayos ah. Uy, ayos ah. May USB port. Oh, okay. So, yun yung setup. Ito yung sinasabi ko kanina, multi-link. Kagana doon sa ano? Fair. Oo, mayroon. Ayun o. Wi-Fi 6 with latest 6 GHz band. 320. Pero ang 160 pa lang yan, ano eh. Alam ko 160 pa lang. Pero yun. A true 2.5 gig eRAM. Nice. So, ayun o. Backward compatible. Supports all Wi-Fi generations and devices. So, sana, isa lang nagiging issue or magiging issue ko, feeling ko, which is yung meron kasi tayong mga IoT devices. Ito yung mga Hey Google natin, yung mga pailaw. Gumagana lang kasi sila sa 2.4 na band. So, yung 5 GHz hindi natin mapapakinabangan doon. Pero ewan natin, baka dito sana mapakinabangan natin. Kung hindi, meron naman akong doon. Meron naman ako isang option doon. Gagawa nila ako ng guest network or yung IoT network. Pero kasi masyadong maraming band kaya, ayan. Anyway, so sa gilid, unrivaled, 200 devices. Hindi naman nasa 200, siguro mga 100 devices. Kasama-sama na yun yung mga cellphone, laptops, yung mga ilaw, tapos yung mga Google TV and all. Feeling mga more or less nasa 100-150 devices. Pero yan, works with all Deco model. Ito yung sinasabi ko, hindi ko alam kung gagamitin ko pa rin yung X60 natin and X20. Definitely the X20, itatanggalin na natin sa picture. Yung X60, baka. Open natin. Pero yan, open na natin. Nice one. Ooh. Pare-pares lang itsura nito, pero oops. No, nice. Premium looking shade. Meron siya. Remove before use. Napakaganda. Siyempre, nandito yung quick installation guide. Setup ko na rin siguro pagkatapos nito. So, medyo may internet interruption lang dito sa bahay, pero ganun talaga. At merong yung adapter, medyo malaki rin talaga. Ayun o. So, feeling ko ganito rin yung itsura ng adapter nung dati, pero compare ko na lang, siguro sasama ko sa video na yun. Sa unboxing lang tayo at kwentuhan bakit tayo nag-upgrade. Again, bakit tayo nag-upgrade? Okay pa naman yung network ko. Wala akong nagiging problema sa slowdown. Even may mga bisita, okay naman yung connection. Nakita kasi tayo magandang deal. Speaking of magandang deal, ang nakuha natin to ng 30-something, 31,000. Pero nakuha natin ng 3 months. Zero interest. So, binili na natin. Hindi naman siya nag-add to cart. Parang naghanap lang ako ng mabibili. And then eventually, ito. Uy. Titingnan nyo pa yung treats. Ayun o. 32,990 siya. Pero nakuha natin ng 31,390. But then again, ayaw ko makita dito Nakuha ko siya ng sa credit card video. Hindi yata kita. Hindi kita Ito. May numbers ba? Wala. Ay, wait lang. Hindi kita Pero basta yun. In short, binayaran ko nabili ko siya sa BDO, installment ng 3 months for 0% interest. Okay lang naman magbayad na lang ng buo, pero wala na. Parang mas feel ko lang mas nakatipid ako ng onti. Kaya sabi ko, sige, bilhin na natin, upgrade na natin. Tapos, yung X20 natin, baka bigyan natin sa dinar or kung ano man setup natin para at least mapalitan natin. Yung sinet, basta, malayo yung story na yun. Pero, yan, ayun yung setup. So, 3 yan. Uy. Meron na lang kasama ulit. Kasama na. Isa lang. Kasi yung dati, per device, yung dati, per device, meron siyang kasamang ganito. At may kasama siyang kable. Pero ngayon, wait lang, ano to? May reset tool na rin siya. Napakaangas na itong TP-Link wala, isa na lang yung kasama niyang kable. Ito, bubuksan natin to. Total unboxing tong video na to. Yan. So, isa na lang yung kasamang ganito. Dahil malamang hindi na ginagamit. Pero ito, angas nito, men. Tatabi ka to.
Cute to. Ayan pang reset. Kung saan? So, check natin. Ayan yung kasama. And then, boom. Wala na. Ayun lang. Ito, tingnan natin. Oops. ASMR. Hello. Ay, baka malaglag, min. Nalaglag na yung X20 natin. Medyo mahal-mahal to. 10,000 isang ganito. Hindi ma-ASMR. Mahirap tanggalin. Ingatan na natin, baka malaglag. Okay, pero ito yung sa taas. Ano siyang pipindutin? Ito, sa ilalim pala. Sa ilalim. Okay. Anyway, so jump na tayo sa setup video. Tingnan natin kung onte. Pero sige, next video na tayo sa setup at testing. Bye-bye guys. Babu!